Rating mga Ube Jam! Let's go! So ito lahat ng Ube Jam na nabili namin sa palengke. If may kulang pa, if may nawawala, wala na akong time bumalik sa Baguio. I'm so sorry. I-comment down nyo na lang, or comment below na lang kung ano yung pinaka-brand na yon. Nakita nyo, nag-scoop test na kami para makita nyo isa-isa yung mga brands. Meron tayong 8 participants. Siyempre, gagamit tayo ng blindfold para walang bias sa brands. Ang napansin pa lang muna namin, feeling ko disqualified na agad siya sa first category. Hindi ko na isasama si Four Kings. Kasi pag open namin siya, sa kanya may molds na siya. Tanggal ka na agad sa top 8. I'm sorry, Four Kings. So I think they should work on their packaging at saka sa process kung paano i-seal to. Kasi pwede ma-food poison yung mga tao. So magpapatulong ako sa aking assistant. Random sa akin ibibigay yung mga ube in any order. And start na tayo with our first Ube Jam. Wala akong naaamoy sa kanya. Nope. Puro condensed, puro ube flavoring. Griny pa yung pinaka-texture. Hindi siya lasang ube. Wala siya sa top 3. Next, Ube Jam. Ang dry. Alam mo yung para siyang mashed potato na na-expose na sa hangin ng sobrang tagal. Makapal. Ang sarap. Itong ube, super thick. I don't taste any extenders. Para siyang kamote levels ng mashed potato ganung kakapal. Sweetness level siguro 8 out of 10. It's not that sweet. Personally, ang sarap. First ito. Next, Ube Jam. Medyo may amoy condense ako dito na amoy sa kanya. Ang smooth. Meron siyang aftertaste ng coconut, ng gata, compared dun sa kanina na mas magaling kayo nito. Nasusotan, meron pa siya mga little chunks of ube. First, adjust tayo. Second, din noon ako. Next, Ube Jam. Ito ang pinakamabango sa lahat. Ito, medyo runny na siya na parang pag binuhos mo, magda-drop siya. Ang sarap ng flavor nito, hindi lang pasado sa akin yung texture, kasi ito parang may slimy lang ng konti. Baka malapit na ma-expire. Taste-wise, texture-wise, mas lasa siyang ube, not that sweet, and meron akong mga little chunks na nagbibigay ng a little sandy feels. So ito yung sa second ko, adjust tayo. Next, Ube Jam! Ang baho nito, amoy panis na. Titikman ko pa rin na. Oh my God, panis na. Disqualified din dapat yan. Baho. Next, Ube Jam! No. Lasang gamot. Alam mo yung lasa ng fudgy bar na ubes? Ganun na lasa niya, pero plus the lasang artificial na gamot. And then yung texture niya is runny, grainy. Next, Ube Jam. Ito, medyo amoy flavor ng ube. It's very sturdy, thick. Sobrang ganda ng texture. But the flavoring is not that evident. So para lang kumakain ng kamote. It's smooth. Siya ang smoothest sa texture sa lahat. Wala ka masyadong grainy din nakuha sa kanya. Pero personally, ang gusto ko yung may nangunguya. Pero ifo-fourth ko siya. Para siya yung last option ko na bibilhin pagka wala yung top 3 ko. And ayan na, magre-reveal time na tayo. Diyos ko, ang challenging naman ito. The light is lighting. Aking top 3 I see. Ano to? Good Shepherd. So, ang aking third place is si Good Shepherd. Bias ko to. Oh my gosh, may ibang brand nga na mas masarap sa kanya. And ang aking second place is si Lolits. And ang aking first place si, congratulations, Anis Ube Jam, nasa iyo ang Corona. And there you have it mga dibels. Nakakatuwa kasi personally, ang binibili lang namin pag nagbabagyo kami is laging si Good Shepherd, Good Shepherd, Good Shepherd. And even I is surprised na meron din mas papantay din pala kay Good Shepherd na usual natin. So sana nakatulong tong video na to as your reference sa next nyong pagbili ng Ube Jam. At least magkakaroon tayo ng options and whatnot, kung ano dapat iwasan sa hindi para hindi na masayang inyong pera. Again, these are all based on my experience ngayong sa video na to and it doesn't define